So yun guys, nandito na tayo sa Aeon Mall. Ito na yung pinakamura guys. Bilhin na natin to guys para may stand tayo pag kukwento ko na sa inyo kung paano kami nagkakilala ni Mami Lita. Kinasal kami ni Mami Lita noong 2013. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi and this is Akira and this is Mami Lita and this is me, mga Kulis Vlog. Let's go! Hi guys, mapagpalang araw at out na naman kami ni Mami Lita. For today's video nga natin ay story time tayo. Yung how to meet my Japanese wife. Kukwento ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ni Isakyan ito, ni Mami Lita. So bali ako na lang magkukwento. Mali. Kasi mahihain siya. Hindi, tama yung dinaanan niya. Mahihain si Mami Lita sa sa camera. Diba ngayon, no, pinikot mo kasi ako nun, no? Sa personal lang ito. Ayun na naman, pamimit tayo. Sige. Mamaya ako magkukwento ako sa inyo tungkol doon. So, pero bago yun guys, may basura na naman. Ay, pangit yan. Ko yung Julie. Pero bago yun guys, asikasuhin muna natin yung mga dapat asikasuhin sa bahay. Sa yung mga dapat bilhin. Tapos, papasukin natin yung mga bata. After nun, mag-story time tayo. At siya pala, may nagpapa-shoutout na naman. Shoutout kay Joan Ernesto ng Quezon City. Shoutout sa iyo at mabuhay, salamat sa tiwala, no? So bago kayo magsawa dito sa daanan na to ay power na lang tayo dun sa bahay na guys. At kakain muna kami ni Mami Lita ng sandwich. Ito po yung mga palaman natin. Tapos may ramen tayong binili sa convenience store, pero Yamao kaya yan guys. Tapos sandwich, gumawa si Mami Lita ng dressing. 6:15 na guys, mamaya nga alas 7 ay gising na si Ate Akira, tapos si Airi naman ay 7:30. So pag natapos nyo po yung video na ito kung paano kami nagkakilala, magtanong kayo kung paano kami nakapunta dito sa Japan, ay ilalagay ko na lang sa description box yung link ng video paano nga kami nakapunta dito sa Japan. Kung nakukulangan po kayo sa video na ito, panoorin nyo po yun. At mamaya, story time na po tayo, no? So, gawin muna natin yung mga gawaing bahay, tapos papasukin yung mga bata. Let's go na tayo. So yun guys, gising na nga pala yung mga bata at papasok na. Ayun na, mag-aalas 8 na guys. Tapos magbabayad tayo ng upa ng bahay muna. Kung tawagin yun dito ay yachin, yung bayad sa upa ng bahay. Guys, magbabayad nga pala tayo ng bahay. Pwede namang bank to bank. At dito naman sa amin ay cash, binibigay namin dun sa may-ari. Inantay natin siya dito sa labas, pero pag wala siya, dun na lang sa loob ng mailbox. So nakapagbayad na tayo sa may-ari. Yung may-ari guys, uwi na tayo. At kinausap ko na rin pala siya kanina, kasi sa Sunday balak namin maglatag ng pool dyan, tapos magkubol. So magsiswimming kami. Siyempre may kasamang yan, dahil may birthday. At alam na alam na this. Grabe guys, so tingnan nyo, hindi siya mainit, pero hindi mainit, hindi siya maaraw, pero sobrang init guys. Yung upa nga pala namin guys ay tuwing katapusan, kaso lagpas na ako, nakalimutan ko. Tagal nang naka-stack yung pera, nakalimutan ko ibigay. So naalala ko ngayon, kaya tinawagan ko muna siya. Buti na dyan pa, kasi pumapasok na alas 8. Yun, naibigay natin ng pero pag wala siya, automatic sa mailbox natin nuhulog yun, kahit may pera. Wala naman nagbubukas yun nun kasi nakalak yun. Yung iba namang paupahan guys, bank to bank. Kakauwi lang natin guys, bigla naman nag-aya si Mami ng Aeon. Maghanap daw tayo ng murang bigas doon sa Aeon. At yung piman pala natin, bilan na rin natin ng paso ngayon. Doon meron doon sa Aeon Mall. Si kawawa naman lusaw sa araw. Tsaka maliit yung lalagyan nila guys, no? So mamaya guys, pagbalik natin, story time na tayo. Ako na magkwento nung
kung paano kami nagkakilala ni Mami Lita dun sa Pilipinas. Wala na tayong time pumunta pa sa mga restaurant o Starbucks o kaya pasyalan. Doon sana namin isushoot ni Mami Lita. Kaso syempre may pasok na naman. Di ba nag-birthday nga si Ate Akira. Tapos linggo maghapon tulog. Kaya yun, araw ngayon ng Miyerkules at yun. So yun guys, nandito na tayo sa Aeon Mall. Yan. At alam nyo ba itong Aeon Mall na to guys ay natuklasan nung 1911 sa pangalang Jasco. At ang business nila ay yung non-life insurance business. Tapos guys, nung medyo tumataas yung kapital nila nung 1989 ay nagpalit sila ng pangalan bilang Aeon Kosan Company Ltd. Tapos nung 1992 guys ay ang unang pinatayo nilang mall sa Kashiwa, Sugara. At bibili nga lang tayo ng tissue. So yun, isa nga rin palang hinahanap namin ngayon guys, yung murang bigas na tag 2,000. Ngunit bigo tayo, wala. Puro 4,000 pa rin yung 5 kilo nila ngayon. Kasi may lumabas na sa balita na maglalabas sila ng Nissan na bigas na 5 kilo kaso wala oh. Kita nyo ba yung mga presyo guys? 5 kg. Ayan oh. Grabe oh, meron pang 5,000 no dati. Dati magkano lang yung 5 kg? Mga Nissan Happy ako no. Mga 2,800 lang dati, ngayon iba na. Sobrang tumaas talaga yung presyo ng bigas. Wala kang makikitang mura ngayon. Ito na yung pinakamura guys. 3,000 yen kasama yung tax, kaso 4 kilo lang siya. Kaso ang sabi dito daw, isang tao, isang bigas. Tama ba yan ngayon? No? Isang tao lang no? Isang pamilya. So nag-iisip siya, ang ganda ng bulaklak guys oh. Valentine's na ba? Bilang ko kaya si Mami Lita guys no? Valentine's. So balikan na lang natin yung bigas. Nag-iisip pa tayo kung 5 kilo ba o 4 na kilo na lang yung bibili natin. Medyo maaga pa guys, kaya wala pa gaanong tao. So kahit naman mamayang tanghali, kasi anong araw lang ngayon, Miyerkules, talagang hindi matao dito sa Aeon guys. Kapag Sabado, Linggo yan, matao dito, mga mamasyal, shopping, yung mga Japanese. So ngayon wala oh, halos kami dalawa lang natin Mami Lita So yan guys, dito sa Kendo, parang 100 yen shop din to, hindi ito Daiso, pero tingin ko meron dito guys. Yun sa dulo guys, meron mga paso pang gardening. Ito lang yung mga paso nila. Ito mga pataba yata itong mga pataba. Meron din lupa oh. Lupa ba to? Oo nga, lupa to guys oh. Parang hindi siya no. So, may mga bato-bato din. Galing, mang garden. Mga maliit. Dito kalalaki dapat. Pagsama-sama yan na yung tatlo dito no. Dito kasi sa Japan guys, uso talaga yan magtanim, lalo na pag summer. Kaya yan, kumpleto yan dito. Kahit sa mga 100 yen shop, marami kayong makikitang ganito. Kaya pupunta lang kayo guys sa mga ganitong shop kapag gusto nyo magtanim o maglibang sa panananim. Ayan. So yun guys, bumili tayo ng lupa. 2 liter daw.
220 yen. Tapos ito yung pasong gagamitin natin. Bali pagsasama-sama na lang natin silang tatlo. Tapos bumili tayo pang wisik. Time check tayo dun sa pinakamalaking relos guys. Yan, 9:20 na. Laki no. Seiko yun guys, Seiko clock. Sa mga 100 yen shop nga pala guys, hindi naman lahat ay 100 yen. Meron ding ibang presyo. Merong mumurahing tripod guys, oh. Pwede sa akin to Ay, tumatayo, oh. Ay ko, magsak pa. Kano naman to? 550. Mahal na rin. Ay, tumatayo, no? Wala kasi tayong stand guys, Bilhin na natin to guys para may stand tayo pag vlogging. Yan, stand lang sa bahay. Yan nga to, sakto yan sa linggo. Swimming sila, di ba? Yan, balloon sa tubig. Ba? Favorite pala ni Airi ito tsaka ni Akira. Parang ramen nga. Parang pinilitong ramen, no? Ito guys, iba't ibang uring nuts. Ito yung favorite ni Mami Lita, oh. Ay, nahulog. Nahulog natin. Bayad tayo nito. Tayo dito. Okay, pasas guys, oh. Jumbo raisins. Tapos may pineapple din, oh. Ito naman, fruit mix. Ito, cranberry. Ito, prune. Wow, iba-ibang klase, no? Sultana raisins. Sarap yan, yan. Parang vitamins na yan. Ito may vitamins pala sa taas, So yan guys, sa mga 100 yen shop o sa mga pupuntahan nyo ito, talagang napakaraming mabibili. At may engganyo kayo. Akala nyo paunti-unti lang pa 100, 200, 300. Yung pala, nakakarami na pala kayo. Ganun dito guys sa Japan. Pero masarap kasing mamili guys kapag mga ganito lang yung presyo. Nakaka-enjoy habang naglilibot, tas may dampot ka ng dampot ng mga gusto mo. So yun, at nakabayad na tayo guys. Ang laki ng plastic na nabili natin. 9 yen. Yung medium 5 yen. Yung small na plastic guys is 3 yen. Kasi nga pala guys, yung 100 yen shop, hindi porket 100 yon, may tax pa yon. So magiging 110 yen. Kung nakabili kayo ng isang perasong 100 yen, magiging 110 yen kasama yung tax. So may laruan din pala dito sa Aeon guys. Lahat ng Aeon may ganyan guys, para hindi boring mga bata. Bubunot ka 200 yen na, ungit, no? Mahal na, no? Ito guys, kung gusto nyo kumain ng popcorn, yan, marami kayong makikita ganyan dito sa Japan. Yan, Hello Kitty. Yan, merong caramel, merong butter, tsaka yung salt. Yan, 300 yen. Medyo marami-rami rin yan. Ito yung lalagyan guys. So pauwi na tayo guys at sobrang init. Grabe. Naisip namin ni Mami Lita guys, nasa Costco na lang bumili ng bigas para may vlog din natin yung murang bigas dun. So yun guys, at nandito na tayo sa bahay. At bago tayo mag story time, ilipat muna natin tong mga halaman dito sa binili nating paso na plastic lang naman yan guys. At naready na nga ni Mami Lita yung tubig, so lipat na natin. At yan guys, natanggalan natin sa saka pinunit lang natin, tsaka buo naman. At hindi pala siya nakakagalaw, no, kapag dito lang nakalagay yung mga ugat na kukulob lang sila. So lalagyan natin siya ng bagong lupa, tapos okay na. Kawawa naman yung bell pepper natin, baka tumubo. So guys, nalipat na natin siya. After nito ay mag story time na tayo. Siyempre dapat to kinakantahan. Laki-laki ka na. Lumaki-laki ka na, bigyan mo kami ng bunga. Ayos guys, di ba?
So, let's go. Pasok na tayo sa bahay. Adobong pusit pala ang niluto ni Mami Lita, guys, with love. Mamaya kain tayo. At ito nga pala yung nabili nating stand, guys. Gamitin na natin sakto. At gamitin na itong mic na to galing Temu. Hindi naman to mamahalin, guys. Nasa 1,000 plus din to. Pero tingnan natin kung maganda. Kasi nung ginamit ko itong nakaraan, guys, parang ngungu tayo dito next time na tayo bumili ng magaganda kapag kumita tayo kay YouTube. Yan, geto muna tayo, guys. Simple lang muna tayo. So yun, guys, kukwento ko na sa inyo kung paano kami nagkakilala ni Mami Lita. Pagpahensyahan nyo na itong mic ka, guys, medyo may echo. Hindi naman kasi siya mamahalin. Pero okay lang pagtyagaan natin. Kasi pagka malayo-layo ako, guys, din na naririnig yung boses ko. Kaya ginamit ko to. Kasi pangit naman kung nakatutukod mukha ko sa inyo, di ba? So, yun. Way back way back to back. 2007 yan. 2007. Isa akong sumasayo kami sa mga piyesta. Kung tawagin sa Manila yung grupo namin, isa Dugong Bughaw. Yung pala, guys, yung Dugong Bughaw na yun, may kaibigan si Mami Lita, nakilala rin yun. Pero hindi kayo magkakilala pa yun na 2007. Kasi nagkakilala kami ni Mami Lita 2011. So, dun pa lang, no? Malapit-lapit na kami doon kasi Dugong Bughaw ako. Tapos yung friend niya, may naging boyfriend doon sa Dugong Bughaw. No, nagkaalam-alaman yan, bandang tagal-tagal na kami. So, tuloy natin yung kwento. So, 2007, yan, sayaw-sayaw. Dalawa grupo ko, guys, isang pampiesta sa mga street dance, tapos isang yung DTM. Ayun yung promotion o entertainer papuntang Japan. Kaya, pag nagpa-practice ako nun, dalawang grupo. So, yun. Hindi binigay sa atin yon yung Japan na yon nung time na gusto ko mag-entertain. Hindi binigay ng Diyos yun, guys. Hindi natin alam kung anong dahilan. Siyempre, 6 months lang naman yun. So, hindi siya ibinigay sa atin. So, after a year, trabaho sa Robinson. Ayan, Robinson. Tapos, yung mga grupo ko, June 11, ayun, June 11, 2011, nag-inuman kami dun sa bahay ng kagrupo ko. Tapos naisipan namin na mag-Paddy's Point. Cowboy Grill pala, guys, Cowboy Grill. So, medyo nakainom na kami sa bahay, tapos gabi pumunta kami ng Cowboy Grill sa may, saan ba to? Sa may Malate. Yun. Tapos sa sobrang puno na yung Cowboy Grill, guys, hindi kami nakapasok doon. Yung pala, sila Mami Lita, pumunta rin ng Cowboy Grill. Tapos, hindi rin sila nakapasok kasi puno. Kaya ang ginawa ng mga tropa, pumunta kami ng Paddy's Point. So, after na punta ng Paddy's Point, yan. So, puno pa rin yung, guys, puno. So, sa sobrang dami ng tao, guys, yung mga table pinagdidikit. Dahil nga sobrang dami ng tao. Kasi nga, di ba, June 11, kinabukasan, June 12, walang pasok. Independence Day. So, dumating din sila Mami Lita dun sa Paddy's Point. Yun. Naghahanap ng upuan. Kami, nakapwesto na kami. Dumating sila Mami Lita, may kasamang kaibigan. So, sa sobrang namin ng tao nga, pinagdikit yung table namin, guys. Yan. Yun, ayun na, nagsimula na. Siyempre, tingin-tinginan. Ang nakapansin dun kay Mami Lita sa grupo nila, yung kaibigan ko, yung kadancer ko, si Jomer. Jomer ang pangalan. Shoutout sa iyo. Police na ngayon yun, guys. Yun ang pumahin sa kanya. Kasi busy tayo ng mga time na yun sa iba. Hindi natin napansin si Mami Lita at yung mga friend niya. So, ang ginawa nila, Jomer, yung friend ko, kinausap. Kasi nga, tungkol dun sa school, magka-school sila. Yung pinag-aralan ni Jomer at yung pinag-aralan ni Mami Lita ng college ay parehas. So yun, kinuha yung kaibigan ko, kaya kausap si Mami Lita, kinukuha yung number ni Mami Lita ng kaibigan ko, pero wala siyang cellphone.
Ang ginawa ng kaibigan ko, guys, sabi niya sa akin, Mac, pera mo na ako ng cellphone mo. Bakit? Sabi ko, kukunin ko lang yung number ng chicks daw, kukunin niya yung number ni Mami Lita. So, ginawa ko, uso pa yung cellphone na ano yung Samsung Corby. Kung alam niyo yan, sa screen pa kita sa inyo yan. So, lobat siya, di binigay yung cellphone ko. O sige, dyan mo save. Di yun. Di sayaw-sayawan na, guys. Si Mami Lita, suplado yun. Dahil inawaan ko siyang ganun, guys. Tinapik yung kamay ko, guys. Di ba sasayaw-sayaw? Inawaan ko siya dito. Tinapik. Wow, grabe. Suplado si Madam. So, hindi ko na siya pinansin kasi ano eh. Ganoon na ako, siyempre. Ikaw ba naman ganyan eh. Di ba, nakakano yun eh. Nakakasakit sa damdamin. Di ko na siya pinansin. Di, uwi na. Tapos na. Pagdating sa bahay, guys, nakita ko yung number ni Mami Lita. Tinext ko siya ngayon. Yun. Hindi ko, yung pala guys, nagkakawalan ng Facebook si Jomer, yung friend ko, tsaka si Mami Lita. Mag-friend na sila sa Facebook dalawa. Kami ni Mami Lita, hindi pa. Kaya ginawa ko. Ako nag-text sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, huwag kang pumatol dyan. NANI? Kaya siya na Jomer kwentong ano lang to. Sabi ko sa kay Mami Lita, huwag mong patulan yan, ganito yan. Huwag siniraan ko konti. Hindi naman yung masamang sira, guys. Yun. So, nagkakayaan sila yata, magsini-sini, gano'n. Pero hindi natuloy. Kaya ako na lang nag-chat kay Mami Lita. Yan. Kinuha ko na yung Facebook. Matagal kami nag-message lang, guys, tas tawag. Matagal din. Halos. Ngayon, ilang buwan tayo nag-message? Mga 3 months din, no? Mga 3 months, guys. Ang tagal namin message siya, walang kita-kita yun, guys. Tapos, one time yan, naisipan kontakin ako ni Mami Lita. Sa Robinson nung nagtatrabaho, kinontak ko ni Mami Lita. Punta daw ako sa kanila. Kwentuhan nung kasama niya, yung best friend niya, tapos yung best friend pang nilang isang lalaki. So, 4 lang kaming iinom sa bahay ng friend niya. So, andun yung tatay niya, pero nung buhay pa tatay ni Mami Lita, nandun. Kaso hindi niya ako ipinakita dahil nga siguradong magagalit si tatay. Kaya hindi na kami nakita ni tatay. Baka siguro kung buhay pa si tatay, baka hindi kami ni Mami Lita kasi mahigpit daw yun. Yun. So, ligay naman, ay naabot na umaga, tapos uwian na. Kinis ko si Mami Lita dito. Wow! Ay, bye-bye. Ewan ko, kinilig siya. Baka kinilig siya sa akin sa'yo. Siyempre, tayo na guys, bata-bata pa tayo na. Pero maganda rin si Mami Lita nun. Mukhang Japanese. So, yun, nagtuloy-tuloy yun. Tapos hanggang sa, yan, araw-araw na kami nakikita. Tapos yun lang, merong masamang balita. June 11 kami nagkakilala ni Mami Lita. Ngayon, kailan ba namatay si tatay? July 29. Yun guys, July 29 namatay si tatay. So, ang nangyari niyan guys, nasa birthday kami ni Mami Lita ng friend niya sa Tondo. Tapos pag uwi namin ng umaga nun, okay pa naman daw yung tatay niya. So, okay pa naman kami nun guys. Tapos pag uwi, nung mga ilang oras ng umaga na yun, sa nawala si tatay. Hindi nagparamdam sa akin si Mami Lita text, wala yun. Inaayawan niya na ako guys. Inaayawan na ako ni Mami Lita kasi nga malungkot siya dahil nga nawala yung tatay niya. Ayaw niya na talaga sa akin. Ayaw niya na ako ka-text. Ako lang nangungulit, gusto ka na, saan ka na, punta ako dyan, gano'n. So, hanggang sa hindi niya rin ako natiis guys, yan. In-invite niya ako dun sa lamay ni tatay. Yan, pumunta ako. Nakilala ko na ngayon yung mga kapatid niya. Yan, sila nanay. Galing pa Japan, umuwi si nanay doon sa Pilipinas. Kasi nga namatay asawa. So, nakilala ko na yun. Doon na nagsimula guys yun, yung tuloy-tuloy na. Tapos, 2012, yan kami na 1 taon.
Tapos 2013 guys, nabuntis si Mami Lita. Kaya sabi ng mga tito, hindi pa pwede yung ganun. Sa lahi nila na nabuntis, hindi pwedeng hindi kakasal. Kaya kinasal kami ni Mami Lita noong 2013. Ito yung picture guys. Yan. Kinasal kami ni Mami Lita, birthday ko, April 23. So yun. Ganda naman ang istorya guys. Pero tinan nyo ha, 2013 kami kinasal, tapos nagtrabaho ako bilang McDonald's rider ng napakatagal na taon guys. Tapos kailan pa kami nakapunta ng Japan? 2018, di ba? Tagal, hindi ko alam na may lahi silang Japanese na ganun, na meron silang generation ng bloodline, di ba? Di ba? Nung 2007, nangangarap ako mapunta ng Japan. Ang sabi ng Diyos, hindi pala para sa yan. Hindi pwedeng maikli lang. Ang gusto pa lang niya mangyari sa buhay ko, ito nga tayong balahibo ko guys. Ang gusto niya palang mangyari sa buhay ko, hindi ko sa iyo ibibigay yung pang maikli, ibibigay ko sa iyo yung pang matagalan. Diba? Ang galing din ng time will come talaga guys, para sa kung pinapangarap mo ngayon tapos hindi binigay, hintay lang, diba? Tulad ko, hindi na ako maasa talaga guys na mapunta ng Japan kasi pangarap ko din talaga yan. Dati nga, nung bata-bata pa ako, 2007, uso yung mga XRM na motor, yung mga sineset-up pa, yun ang gusto kong motor talaga. Kaya gusto ko pumunta ng Japan dahil dun guys, kasi naiingit ako nun, naiingit ako sa mga kasi hindi namin kayang bilhin. Hindi naman kaya ng tatay ko kasi nag-resign na sa trabaho. So yun, kasayaw-sayaw lang, doon tayo kumikita sa mga piyesta-piyesta. Yan, hanggang sa dumating na si Mami Lita, pinagbago ko. Dating lang, kalye, tambay, inom. Pero may trabaho tayo guys, no? Hindi naman tayo mapawala ng trabaho. Yung kaso nga lang, yung sahod dun sa Robinson, parang contractual lang guys, pero mababa yung sahod, hindi siya minimum. Yun, tapos noon, nakilala ko sa Mami Lita, nagbago yung buhay. Sabi nga ng Diyos, ito para sa'yo, yung pamatagalan. Yun, kaya nandito kami sa Japan, 2018, September 12. So yun, ang nagandahan ba sa kwento guys. Pagbayasan nyo na yung mic, no, dahil medyo ngongo, kaya nilapit ko, kaya hindi ko na sinabit sa leeg. Tapos siya nga pala yung bigas sa Costco na natin bibilin para mapakita ko sa inyo yung 2025 Costco. Di ba? Japan. So, sana magpatuloy yung subscribe nyo. Si Mami Lita, shy type na yun, nandun sa loob ng kwarto. Pero sumasagot naman siya, no? Sumasagot naman kung anong tinatanong ko. Pero ang totoo talaga niyan, pinigit ako ni Mami Lita. Para may nilagay sa inumin yung, nung unang punta ko sa Tondo, guys, may nagbabarilan. Tatawa talaga ako. First time kong nakapunta sa Tondo, tapos pupunta kami sa bahay ng friend niya. Dumaan kami doon sa kalye. Nagbarilan daw, tawat ako, parang ayoko nang bumalik guys, Tondo eh. Pero taga Pandakan ako guys, sa Pandakan, Manila. Isa rin sa mga magugulong lugar. Kaso, siyempre, yung lugar namin guys, kaya hindi naman ganong kaguluhan sa Kahilom 3 sa Barangay 852. Shoutout pala sa inyo. Kumusta kayo dyan? Yun. Unang punta ako sa Tondo, takot ako. Nagbabarilan eh. Sila Mami Lita, sanay na sanay lang, diretso lang yung lakad. Ako napapagilid ako gano'n guys eh. So yan guys, sana nasiyahan kayo sa kwento ng buhay namin ni Mami Lita. Yun. Tsaka pala, 2013 kami kinasal, no? Tapos, pinaanak si Akira ng 2013 din ng June 28. Yun. Kinasal kami ng April 23. Medyo malaki na yun dyan ni Mami Lita. Nakita nyo nga sa picture kanina. So yun. Tapos si Irie pala ay 2018. Pagpunta namin dito ng 2018, nabuntis si Mami Lita. Ha? Oo nga, 2019 pinanganak. Pero 2018 ka nabuntis. Diba? November. O yun. 2018, halos karating lang namin ng Japan guys, mga September, October, November. Nabuntis si Mami Lita. So, pinanganak si Irie nung 2019 sa Nagano, Ina City. Yun. Shoutout din pala yan sa mga taga Nagano, yung mga umalalay sa atin dyan. Ate Lab, salamat, no? Shoutout sa'yo. Yun. So, hanggang dito na lang yung vlog natin at kwento ng buhay.
Sana nasayahan kayo kung paano kami nagkakilala ni Mami Lita. Sana huwag nyo rin kalimutan ng mag-subscribe, i-like yung video para kumalat pa at pakishare na rin po para sa ikaw-unlad ni Macolets Vlog, no? Sana ay magpatuloy po kayo sa panonood at natutuwa nga ako dahil may mga nagla-like, may nagko-comment. Kaya masarap gumawa ng content pag may mga ganong comment. Meron din mga bad comments yung mga nauna, tapos meron dislike, isa, mga ganon. Pero okay lang, tuloy-tuloy lang tayo. Kasi halos 1 taon na rin tayo nag-vlog sa YouTube at sa Facebook. Hindi naman nag-grow. So, ngayon lang din to nag-grow. Kaya, thank you so much sa mga nag-subscribe. So, kita-kits ulit tayo sa mga next vlog at mga next pasyal-pasyal pa namin at mga next mga pamilihan pa natin mapupuntahan. Salamat po. Bye. Arigatou gozaimasu. Jane.